Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 2 ng may status as a noble reincarnation, born blessed, so I'll obtain ultimate power. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Matapos tuluyang mapasunod ni Nawa ang maalamat at sumpang espada na si Leviathan. Hindi makapaniwala si Henry na isang 6 na taong gulang lamang ang may taglay na Water Triple S aptitude. Iniisip na ang pag-angkin sa espadang iyon ang nagtulak sa biglaang pagtaas ng kakayahan. Tahimik lamang nang umiti si Nawa dahil alam niya ang katotohanan na para sa kanya, S+SS lamang ang nababasa niya kahit nakikita ng iba na Triple S at na naganap ng eksakto ang kanyang pinlano dahil sa pagpuwersa niyang sumunod ang espada. Nang maghanap siya ng paraan upang madala ito ng mas madali, sinubukan niyang pagtuunan ng pansin ang espada at nagulat nang magbago ang laki nito para bumagay sa kanyang maliit na katawan. Isang kakayahang hindi man lang nabanggit sa kahit isa sa mga 200 taong record ng kasaysayan ni Leviathan. Sa sandaling iyon, dumating ang isa sa kanyang maid at sinabi na inimbitahan siya ng ikatlong punong ministro, si John Blood Raydock, sa isang piging. Bago umalis, naglakad sila ni Henry palabas at nakita nila ang grupo ng mga guon na nakaluhod pa rin sa harap ng mansyon ni Nawa. Nang mawalan ng pasensya ang kanilang pinuno at sumigaw, isang tingin lang ni Nawa ang nagpatumba sa kanya. Ikinagulat maging ni Henry sa tindi ng nakakatakot na presensya ni Nawa. Napailing si Henry at sinabing tila lalo pang gumagaling si Nawa sa paggamit ng kapangyarihan ng espada. Pagdating ni Nawa sa piging, personal siyang sinalubong ni Raydock ng may mataas na paggalang. Pagpasok nila, palakpakan ang mga panauhin at bulungan ng paghanga sa batang prinsipe na kahit bata pa ay halatang halata ang maharlikang presensya. Napansin ni Raydock ang espadang nasa bewang ni Nawa at nanlaki ang mga mata nang malaman niyang iyon ay tunay na Leviathan, ang pambansang kayamanan. Nag-ingay ang mga tao sa pagkagulat. At may ilan pang palihim na nag-uusap tungkol sa sumpang dala ng espada. Isang lalaki ang biglang ng insulto at tinawag itong peke, kaya agad naglabas ng nakakasakal na bloodlust si Leviathan na halos hindi makahinga ang lahat ng tao sa loob. Mabilis na inutusan ni Nawa ang espada na huminto, at agad na humupa ang tensyon habang nagtatakbong palayo ang lalaking ng insulto. Sa halip na matakot, pumalakpak si Raydock at ipinagmalaki sa mga panauhin na ang batang prinsipe mismo ang may kontrol sa nakakatakot na kapangyarihan ng pambansang kayamanan, dahilan para lalo pang tumaas ang paghanga ng mga taong naroon. Habang nagpapatuloy ang piging, isa-isang lumalapit ang mga maharlika upang makilala si Nawa. Ngunit may 2 taong agad na nakakuha ng atensyon niya, si Baron Alan at ang kanyang anak na si Cindy. Sa isang tingin pa lang, sinabi ni Nawa na ampon lamang ang dalaga at dati pala itong alipin. Lubos na humanga si Raydock at tinanong kung paano niya nakilala kaagad. Ipinaliwanag ni Nawa na halatang mula sa mataas na angkan si Baron, ngunit hindi ganoon ang asal ni Cindy. At higit sa lahat, ang mga mata nito ay may kakaibang tingin, ang tingin ng isang taong minsan nang naalipin. Napahanga si Baron sa kakayahan ni Nawa at inamin ang katotohanan. Dagdag pa niya na dahil sa pagiging mas matalino ni Cindy kumpara sa iba, ginawa niya itong tunay na anak. Tuwa namang tinanggap ni Nawa ang kwento at inimbitahan pa sila sa mansyon para makilala niya pa ito ng mas mabuti. Pagkaalis ng mag-ama, sinabi pa ni Nawa na ang pangalawang palatandaan na hindi tunay na anak si Cindy ay ang reaksyon nito noong lumaganap ang bloodlust, na hindi ito natakot kundi nagprotekta pa kay Baron. Kakaiba para sa isang bata. Labis itong ikinahanga ni Raydock at pinuri ang malawak na pag-unawa ni Nawa. Kinabukasan habang kumakain ng agahan, ipinaalam ni Zoe, isa sa mga maid, na nagpadala ng pasasalamat si Raydock sa pamamagitan ng regalo, at tinanggap ito ni Nawa bilang bahagi ng maharlikang kaugalian. Sa pag-isa niya, napagtanto niyang hindi sapat na intimidation lamang ang kaya niyang gawin gamit ang espada, kailangan niyang matutong gamitin ito ng tama. Tila natuwa mismo si Leviathan sa ideya, kaya dinala niya ito sa labas upang subukan ang galaw. Sa kabila ng pagiging isalakas at saliksi, nagawa niyang putulin ang napakalaking puno sa pamamagitan ng paggaya sa paraan ng pag-atake ng dating may-ari ng espada. Lubos itong ikinagulat ni Zoe.
Nang tangkain niyang tuklasin ang iba pang kakayahan, natuklasan niyang nakapagpapalabas ng mahika ang espada katulad ng isang magitool, nang hindi gumagamit ng mana, ngunit isang beses lamang sa bawat oras. Sinubukan niya ito, at nang hampasin niya ang lupa, isang napakalakas na pagsabog ang nag-iwan ng dambuhalang hukay na hindi nila maaninag ang ilalim. Pareho silang hindi makapaniwala, at natawa si No habang tinitingnan si Leviathan, namamangha sa tunay na tindi ng kapangyarihang taglay ng espada. At dito nagtatapos ang Kabanata 2 ng Noble Reincarnation, Born Blessed. So I'll obtain ultimate power. Gusto nyo ba ng chapter 3? Mag-comment na sa baba at maraming salamat.